Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan kanina, Nikki, ay bago tayo mag-break. Nabanggit ni Attorney Jimeno itong quantum of evidence na kinakailangan sa pagdesisyon ng mga senator judges. Tanungin natin ang ating dalawang lawyers dito, Attorney Desierto and Attorney Angeles. Para sa inyo, ano po ba ang quantum of evidence na kinakailangan para ipagdesisyonan itong guilt or innocence ng punong maestrado? Sige, ladies first daw po. Actually, 6 kaming abogado dito. Kami lang yung mga neutral parties. Yes. So, quantum of evidence. At the start nung impeachment, hiningi ng IBP yon. Yun yung isang threshold question na hiningi namin sa Senado na sagutin nila. Anong magiging quantum of evidence dito or quantum of proof na nire-require na ipresenta ng mga partido, ng prosecution, in this matter of fact, upang magkaroon ng hatol na acquittal or conviction. Ang directive ng Senado, in particular ni Senate President Enrile, ay yung una was clear and convincing evidence, if I'm not mistaken, na yes, parang it was just a little below that of proof beyond reasonable doubt. Anong ibig sabihin ng clear and convincing evidence? That evidence which will convince the jurors, in this case, and to a level where it is not absolutely, to a level where it is clear to them of which, where the evidence points to. So if the quantum of evidence is clear to the minds of the jurors and it convinces them, then that is the evidence that na magiging basehan ng mga senador sa paghatol dito sa nasasakdal. Attorney Desierto. Well, siguro 2 points. And opinion ko lang naman ito. Yes. Kung ihahambing natin yung impeachment case sa administrative case, regular administrative proceedings, yung penalty sa administrative case can go as far as yung pagtatanggal sa serbisyo. Sa impeachment, pwede rin ganun pagtatanggal. So kung hambingan lang ang pag-uusapan, pwedeng sabihin na administrative case ang standard, therefore substantial evidence, yun ang ginagamit But yung pangalawang puntong gusto ko sana sabihin, yung usapin tungkol sa quantum of evidence, hindi siya masyadong mahalaga dito sa impeachment proceeding kasi there is no appeal. Diba? Ginagamit yung quantum of evidence para alamin kung sapat ba yung ebidensya na napresenta doon sa court below, di ba? Sa court kung saan nag-originate yung proceeding. Kasi ang kadalasan nangyayari, yung natatalong party, umaakyat siya sa mas mataas na korte, be it the Regional Trial Court, Court of Appeals, or Supreme Court. But in this case, wala nang remedy of appeal Pero syempre, may debate pa dun kung pwede bang gamitin yung poder ng Supreme Court under the Constitution, yung tinatawag na the writ of the power of judicial review, specifically yung the power to issue writs of certiorari under Rule 65, kung pwede ba niyang gamitin yun para i-review yung magiging desisyon ng Supreme Court. But yung general rule, wala talagang appeal. So dahil sa walang appeal, ang tingin ko dyan, yung senator judges natin, they will vote according to their conscience, and depending, of course, on what they think would be closest, siguro, to the pulse of the people. Sakali lang po na ma-acquit si Chief Justice Corona, no? Merong isinasagawang investigasyon dito sa Ombudsman. Could this be parang gamitin itong outcome dito sa investigation para mag-file ng panibagong impeachment case laban sa kanya? Ang nakikita ko dyan, kung meron mang maungkat na ebidensya yung ating ombudsman, ang gagawin siguro niya, itatransmit niya yan sa House of Representatives, at yung House ulit silang magtatransmit, or sila yung mag-i-initiate ng impeachment proceedings kung meron mang basehan. Ito kahit ilang beses ka mag-file ng impeachment case laban sa isang tao, pwede? Ang rule kasi dyan, isang beses within 1 year, and you count the 1 year from the time na initiate yung proceeding. So hindi po pwedeng sa loob ng isang taon magkaroon ng 2 impeachment complaints.
Tanungin natin mula sa House, no, isa sa mga nag-file din itong impeachment complaint. Kung sakasakali pong matalo kayo dito sa kasong ito, may balak pa po ba kayong ulitin ang pagpa-file ng impeachment case laban sa punong maestrado? Parang yung tanong na yan, ano? Parang tinatanong mo yung nadilubyo. Paano kung mabagyo kayo ulit, no? Parang, well, the impeachment, no, is a rare activity. Hindi yan nangyayari. Marami nang nagkataon. Gusto ko ibalik tanaw. Meron noong hakbang kahit laban kay Chief Justice Davide noong 2001, 2002. Hindi nag-prosper yun, ano? Dahil popular, malalim yung reputasyon sa integridad ni Chief Justice Davide noon. So it's very, very difficult. Ayokong pangunahan anong mangyari sa hinaharap. Pero sa tingin ko, ito hindi otomatikong pag-uusapan. Kahit pa may ma-uncover tayong ebidensya, hindi natin masasabing automatic mangyayari yun. I leave it up to the judgment of the members of the House. 1 year from, ano bang petsa nun? From December 12. Oo nga, makasaysayin nga pala yung araw na yun, December 12. 1 year from that, I leave it to the judgment of the members of the House. But if you ask me, I think I doubt it, honestly. I doubt it because, like I said, ang House paminsan-minsan lang bumunot ng barel pagdating sa usapin ng impeachment. Tingin ko hindi na mauulit. At sana naman hindi na kakailanganin pa. Tanungin ko lang si Attorney Justiniano, no? Kasi sinasabi kanina ni Attorney Trixie na makakalumitin yung mga Pilipino, kagaya nga nangyari kay dating Pangulong Erap, marami pang bumoto pa rin sa kanya nung tumakbo siya muli. Sa palagay niyo ba, dito sa mangyayari dito, kapag na-acquit si Chief Justice Corona at tumakbo siya, mananalo pa rin siya, may ganung posibilidad? Ano pong ibig niyo sabihin tumakbo? Kasi when the dust has settled, no? Kasi sinasabi lang may mga ugong-ugong na baka pwedeng tumakbo si Chief Justice Corona kapag let's say maka-acquit siya. Kagaya ng nangyari kay dating Pangulong Erap, nung nag-resign siya, tumakbo siya muli at muntik na siyang manalo. Iba po siguro yung sitwasyon sapagkat si Pangulong Erap po ay sa mulat-mula pa after dun siya maging artista ay politiko na. Naging malapit na po siya sa taong bayan. Matagal po siyang nag-mayor ng San Juan, pagkatapos ay naging senador, naging vice president. Kaya, kumbaga ang koneksyon po niya sa taong bayan napakalalim. Hindi po natin siya hinahatulan kung siya ba ay guilty o hindi dun sa impeachment na yun. Pero kung ano man po ang kanyang pagkakamali, dahilan nga sa lalim ng kanyang koneksyon sa taong bayan. Kaya nga, nangyari nung huling eleksyon, pumangalawa pa siya kay Presidente Aquino. Iba po ang sitwasyon ni Chief Justice Corona. Kung, yun nga, napag-uusapan kanina yung mga survey, yan pong mga mahistrado, hindi naman po talaga mga popular ang mga yan Alam po natin yun. Bilang abogado po, masabi ko sa inyo, magdesisyon ka sa paningin ng taong bayan ni mali, di kontrabida na labas mo sa kanila. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na kung matapos bayan, kung mandidato siya, whatever, makakalimutan pa ba ng taong bayan, mahirap pong sabihin yan. Alright, maraming salamat po, Attorney Justiniano. Samantala, may katanungan mula kay Lara Humarang ng Letran, Calamba. Lara? Good afternoon po. Ang tanong ko lang po, may apekto po ba yung mga nagiging alyansa ngayon sa politika sa impeachment? Okay, Thank you kanino mo gustong tanungin itong question? Congressman po. Congressman Kimbo. Maaari, meron din, no? Hindi may pagkakaila. Tingin ko, dahil bagamat hindi namin kabisado yung galaw ng mga senador, napaka-fluid ng ating political alliances dito sa ating bayan. Hindi tulad sa Amerika na kapag ikay isinilang na isang Democrat hanggang kanununuan mo, nandun ka sa partidong yan. Pero sa atin kasi pabago-bago. So tingin natin, may mga iba't ibang usapin, VAT, may mga usapin pagdating sa oil price hike, sa usapin ng commodities taxes. Minsan nagkakaroon ng mga temporary alliances dyan. Tingin ko itong impeachment, magbubunga rin ng mga
pagkakaroon ng hindi magiging pangunahing usapin sa mga alyansa o pagsasama-sama ng bawat partido, pero tingin ko magiging mabigat na consideration. Okay, maraming salamat, Congressman Kimbo. At nahihingan na natin ng mga final message itong ating mga bisita. Umpisahan natin kay Irish Gabriel ng Association of Law Students of the Philippines. Irish? Ang masasabi lang po namin as representatives of Associations of Law Students of the Philippines na kami po ay neutral. We don't condemn, we don't exonerate. But our primordial concern, as I've said a while ago, to have a clear and fair process, due process. Let's respect the process that we have. Nakalatag naman yung rules ng impeachment, and as we have trust naman sa mga senator judges natin. Come what may, kung ano man ang naging desisyon nila, let's give them respect. Kasi, syempre, hindi naman sila ilalagay sa ganung posisyon kung hindi tayo nagtitiwala sa kanila. Okay, maraming salamat, Irish. Samantala, hingan din natin ng final message si Weng Santos mula pa rin sa Association of Law Students of the Philippines. Weng. Yes,